magpuri sa inyo sa umagang ito. Panginoon, tunay po na sa inyo po lahat ang buhay namin. Ang hininga namin, Panginoon, ang lakas namin. Panginoon, ang pag-asa namin, ikaw lamang. Ikaw ang aming hinaharap, Panginoon. Salamat po. Nawa, Panginoon, may alay namin ang aming buhay sa iyo, Panginoon, bilang pagtugod sa iyong ginawa sa krus. Sapagkat napakabuti mo sa amin. Mga kapatid, minsan pa, taas po natin ang ating mga kamay. Bigyan lang po natin siya ng pasasalamat. Bigkasin natin ng pasasalamat sa Panginoon. Salamat, Jesus. Naririto ako ngayon dahil sa iyo. Dahil sa iyo, Panginoon. Wala akong may pagmamalaki, Panginoon, kundi ikaw lamang. Salamat, Jesus. Thank you, Father God.
iyo, Panginoon. Salamat sa buhay mo, Jesus. Salamat, Panginoon. Sa iyo lahat ang papuri at pasasalamat. Jesus, salamat, Jesus. Hallelujah. Good morning po sa inyong lahat. Good morning. So meron po tayong announcements for today. Unang-una, June 12 is a holiday, Independence Day. So wala pong office on June 12 dito sa church. So if you need us, find us on June 11 and June 13, okay? Also, June 14 naman, Saturday, 6 p.m., yan po yung youth care group natin. So lahat ng mga kabataan, you have your care groups here sa church, Saturday, June 14, 6 p.m. And then this coming Sunday, June 15, is, anong araw yun? Special day yun eh. Ha? Yun, Father's Day. So make sure, fathers, give your wife money so they can treat you. Di ba? So Father's Day on June 15, make sure you bring the fathers to church, no? And then June 21, final announcement po, yung Niños Pag-asa Center for Children with Disability will be having a concert, no? A concert for a cause, June 21, 6 p.m. at the Subic Gym. For those that are aware, we had them as guest performers minsan dito sa church. We also invited them sa ating one of our Christmas gatherings which took place sa isa sa mga parks. And so, we try to support them as we are able. Minsan meron tayong mga members dito when they have their birthdays, they celebrate their birthday doon po sa kanilang center para maging masaya yung mga bata doon. And so they're having a concert and they lumapit po sila sa akin asking for help as far as selling tickets, no? And so the concert again is on June. That is a Saturday, 6 p.m. sa Subic Gym. Tickets are available here at Church of the Risen Christ. Mamaya, you can get it. If you want to buy a ticket, puntahan nyo lang si Army. Army, bibigay ko sa yung ticket, no? And so tickets are available at 100 pesos, 300 pesos, and 500 pesos. At yung performers dito, yung mga bulag, yung mga deaf, some of the dancers. And so it will be a time that you can also not only support them, but be inspired by the gifts that they have. Isa sa kanila na talaga natuwa ko, yung drummer nila. And yung drummer nila, bata pa, he sat on the drums and started playing. Talaga gifted talaga siya. And isa pa, yung pumunta kami doon sa kanilang center, biro mo nagbabike siya, bulag. Diba, no? Nagbabike siya, bulag siya, nagulat ako, nagbabike siya doon sa area na yan. Alam niya yung mga where not to go eh. So talagang you will be amazed and inspired by their tawag dito yung determination nila to do things that is really impossible for them to do, but yet ginagawa nila. And so I made that announcement long because I hope and pray that somehow we can be a part of this concert by supporting, by buying tickets. So again, that's on June 21, 6 p.m. at the Subic Gym. Tickets are available here at CRC at 100, 300, and 500 pesos per ticket. That's good for one person lang yun. And so this morning, bago po mag-share si Pastor Arnel, meron po tayong special number. Tawagin ko po yung mga youth na magbibigay ng special number. Palakpakan po natin sila. 3 of them, first time nila na sumama sa
presentation ng song. And palakpakan natin si Striver doon sa drums. Striver. Yun. And then si Jamie on the far left. And then si Gianni. Okay? And then the rest, you know them. Wala na, hindi na sila mahalaga sa atin. You know them. Lalo na yung dyan sa harapan, nakagitara. Huwag nyo napansinin yan. Di ba? Anyway, let's welcome them and let's hear the special song. Hello. We're gonna be doing a special number po. Sing with us if you know the song. Let's sing and be blessed.
mighty Savior. Amen. Ang ating Panginoong Jesus, He can move mountains sa ating mga buhay. Kapag meron po tayong mga problema na para bang gabundok ang laki, God can move that mountains para po sa atin. And remember, He is a mighty Savior. Kayang-kaya niya po tayong tulungan sa bawat problema na ating hinaharap. Amen? Amen. Sa umagang ito, meron po tayong mga first time na nakasama natin sa pananambahan ngayong umaga. And nice po natin silang i-welcome and also nice po natin silang ipag-pray syempre. So kapag tinawag ko po yung pangalan nyo, lapit po kayo dito sa harapan. Nice po namin kayong i-acknowledge. So nice ko pong tawagin si Ning Pilaes from Cavite. Yan. Ate Heidi, ano mo sila? Pinsan ni Ate Heidi. Dito po sa harapan. Yan. Also, Recto Adamos. Recto Adamos. Ayan, si Recto Adamos. And Miriam Francia. Ayun, kaibigan ni Jackie. And also, Analu Aliangan. Ayan. Please, dito po. Ayan. Meron pa po ba na hindi namin nakuha yung pangalan nyo? First time nyo umattend sa aming church? Wala na. So meron po kaming ibibigay sa inyong babasahin. Patungkol po yan sa aming iglesia at nice po namin na makilala nyo kami. At ganoon din po, nice po namin kayo makilala kung kayo po ay makaka-attend pa po dito. And isa pong karangalan na makasama po namin kayong umaga. So nice po namin kayong idalangin. So ituon po natin ating mga kamay sa kanila, tanda ng pagkakaisa, at idulog po natin sila sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na kasama po namin ang mga kaibigang ito, Panginoong Diyos. Alam po namin na ito po hindi aksidente, kundi nilayon mo, Panginoon, na sila po'y magkaroon ng pagkakataon na makadalo, Panginoong Diyos, sa pananambahan na kung saan, O Diyos, Ikaw ang aming sinasamba, Ikaw ang aming itinataas. Kung kaya alam po namin na meron kang layunin, meron kang nais gawin sa kanilang mga buhay, Panginoon. Katunayan, noon pa, Panginoong Diyos, ay gumagawa ka na sa kanilang buhay, Panginoon. Sapagkat mahal mo sila, sapagkat tinano mo, Panginoong Diyos, na sila'y katagpuin, Panginoon. Kung kaya sa umagang ito, Panginoon, narito po sila sa iyong harapan. Dinudulog po namin sila sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo ang kanilang buhay. Ano man po ang pangangailangan, Panginoong Diyos, katagpuin mo po ito, Panginoon. Higit sa lahat, Panginoon, kung sila po ay wala pang kaugnayan sa iyo, nawa, dalangin po namin na magkaroon po sila ng personal na relasyon sa iyo, O Diyos, sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo, na nagmahal sa kanila, ibinigay ang buhay para sa kanilang kaligtasan. Lord, dalangin po namin na maunawaan po nila ang iyong dakilang pag-ibig, Panginoong Diyos, na ikaw ay nagmamalasakit sa kanila, Panginoon. Lord, dalangin po namin na matagpuan nila kung ano man po ang kanilang hinahanap, sapagkat alam po namin, Ikaw, Jesus, ang katugunan sa aming buhay. Lord, wini-welcome po namin sila sa iglesyang ito. Dalangin po namin na bigyan mo sila ng desires, Lord God, na patuloy na maka-attend, patuloy na makarinig ng iyong salita, Panginoon. At kung ang iglesyang ito ay para sa kanila, dalangin po namin na mangusap ka po sa kanila, na sila po'y babalik at muling sasamba sa iyo, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoong Diyos. Minsan pa, maraming salamat po. Pagpalain mo po sila. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Stay po kayo at meron po kaming card na ibibigay sa inyo. Personally po, para po sa inyo yan. And again, maraming salamat po. Ayan. Salamat po at pwede na po kayo umupo. Ayan. Amen. Alam nyo, napakahalaga na tayo po ay nagdadala ng mga kaibigan, mahal sa buhay, sa pananambahan. Sapagkat ito yung pagkakataon natin na mailapit sila sa Panginoon. And hayaan po natin ang Panginoong Diyos na patuloy na mangusap sa kanilang buhay. Ngayong umaga, bago po ako mag-share ng salita ng Diyos, meron pong prayer request po sa atin na dumating. At siya po ay nais nating idalangin, si Charlie. At narito po siya at sabi dito, kung
pray for complete healing for Charlie. And yung kanya pong asawa ay si Maricar. So nais ko pong tawagin si Charlie. Dito po kayo at nais po natin siyang idalangin. Sabi sa Biblia na ang sinumang may sakit, sila idalangin sa Panginoon. At sa pamamagitan po ng panalangin pananampalataya, sama-samang pananalangin, sila ay hihipuin ng Panginoon. So dito po kayo sa harapan, nais po namin kayong idalangin. Tandaan po natin, church, wala po tayong kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng pagpapagaling ay nasa Diyos. Kaya sa Kanya po tayo tumitingin, sa Kanya po tayo dumudulog at lumalapit. Amen? Subalit sa sama-sama nating pananampalataya, tinutugon tayo ng Panginoong Diyos. So mahalaga po na tayo po'y nananalig sa Kanyang salita. Nasabi sa salita ng Diyos, sa mga latay ni Jesus, tayo ay may kagalingan, tayo ay pinagaling. Dinala ng Panginoong Diyos ang salita para sa ating buhay upang pagalingin, hindi lamang ang ating physical na katawan, kundi ang ating kaluluwa, ang ating espiritu. So samahan po natin si Charlie at idulog po natin siya sa Panginoon. Again, ituon natin ang ating mga kamay. Tandaan muli ng pagkakaisa. Hallelujah. Lord, isa pong karangalan para po sa amin bilang isang iglesia na dumulog sa iyo, tumayo, Panginoong Diyos, para po sa aming kapatid na ito, Panginoon. Lord, alam na alam mo po yung kanyang pinagdaraanan, Panginoon. Lord, dalangin po namin na hipuin mo po siya ng iyong makapangyarihang kamay. Dalangin namin ang iyong kagalingan, Panginoon. Sapagkat ito'y pangako mo, Panginoong Diyos. At ikaw ay malayang nagbibigay sa mga lumalapit sa iyo. Kung kaya sa umagang ito, sinasamahan po namin sa iyo ang aming kapatid na ito, Panginoon. Inaangkin po namin ang iyong mga pangako, Jesus, na sa iyong mga latay, Jesus, si Charlie po ay merong kagalingan, Panginoon. Lord, maraming salamat po na mahal mo po siya, na ikaw ay may plano sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Ngayon pa lamang, inaangkin na po namin ang iyong kalakasan, ang iyong kagalingan sa kanyang buhay, Panginoon. Sa tanging pangalan ni Jesus, maraming salamat po. Binabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri at pagsamba, Panginoon. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen, amen. God bless po. Thank you. Amen. Hallelujah. So, tunay nga po na ang Diyos ay napakabuti sa atin. Siya po ang ating kagalingan. Ngayon po ay merong children ministry. So, mga bata po, ages 4 hanggang 12. Tumayo na po sila at si Teacher Renz po ay naroon para po sila turuan. Sige po, hintayin po natin sila makaakyat. Amen. Kanina inaawit natin na alay natin sa Diyos ang ating buhay. Hindi lamang ang ating buhay, kundi yung ano pa man nakaraan natin. At ganoon din yung ating mga kahinaan, mga kasalanan. Lahat yan ay ibinibigay, isinusuko natin sa Panginoon. At yung buhay natin ngayon ay gamitin natin sa paglilingkod sa Panginoong Diyos. Kapag sinabi kong paglilingkod, hindi po yan nangangahulugan na dito lamang sa church. O kailangan maging part kayo ng workers ng church natin. Hindi po. Yung paglilingkod ay kung saan ka inilagay ng Panginoon. Unang-una sa iyong pamilya. Inilagay ka ng Panginoong Diyos yan. Kung ikaw man ay tatay, nanay, anak, kung ikaw ay nandyan sa iyong pamilya, yan ang unang lugar na pwede kang maglingkod. Na ibahagi mo yung pag-ibig mo, yung lakas mo, yung buhay mo na tinanggap mo sa Panginoon. And kahapon po, nag-share po yung aking kapatid na Sister Army sa ladies. Yung kanyang topic ay, again, ano? Life is too short to wait. Na ang kabuuan yun ay habang may panahon tayo, ay maglingkod tayo sa ating kapwa, sa ating pamilya. Sapagkat tunay na ang buhay natin ay hindi natin hawak, hindi natin alam kung gaano ito kahaba. Maaring 1 taon pa, 2 taon, hindi natin alam. Pero habang may panahon po tayo, dun po tayo maglingkod sa ating kapwa. Lalong-lalo na sa ating mga minamahal sa buhay. Na kung minsan,
lahat po tayo ay guilty na napapabayaan po natin. Minsan kasi busy tayo sa paghahanap buhay. Busy tayo sa paggawa ng mga paraan kung paano natin matataguyod ang ating pamilya. Which is tama naman, pero kailangan po balansehin natin. Minsan po, kailangan po tayong umupo at magbigay ng panahon sa ating mga magulang, kung ikaw ay anak, at kung ikaw naman ay mga magulang tama ba? Kung tayo naman ay mga anak, sa ating mga magulang, sa ating mga kapatid, sa ating mga minamahal sa buhay, sa ating mga kaibigan. So saan man, maaari nating ialay ang ating buhay. Amen? Amen. Sapagkat tandaan po natin, merong isa na nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Kung kaya, narito tayo ngayong umaga. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Minsan pa, yumuko tayo, pikit natin ang ating mga mata, at minsan pa damhin natin yung dakilang pag-ibig ng Diyos. Kanina inawit din natin, napakaganda ng kalooban mo, O Diyos. Napakayaman ng biyaya mo. Dahil dito tayo ay naligtas, dahil dito pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Tayo ay narito, hindi sa ano pa mang kadahilanan, kundi dahil sa pag-ibig ng Diyos, sa biyaya niya. Panginoon, maraming salamat po muli. Tunay na napakabuti mo, tunay na napakasarap sa presensya mo. Sapagkat sa presensya mo, doon namin natatagpuan ang tunay na kahulugan ng buhay. Doon namin natatagpuan ang lahat-lahat ng aming pangailangan. Sa iyo, Jesus, sa iyong presensya. Lord, ikaw ang dakilang tagapagligtas. Kayang-kaya mo kaming iligtas sa ano pa mang sitwasyon sa buhay namin. Tulungan mo kaming tumingin sa iyo. Tulungan mo kaming magtiwala sa iyo. Tulungan mo kaming maghintay sa iyo, Panginoon. At wag mo po kaming hayaan na panghinaan ng loob. Sa halip, Panginoong Diyos, magpatuloy, Panginoong Diyos, sa buhay na ito. Maraming salamat sa mga dakila mong pangako. Mga pangakong mapanghahawakan namin sa lahat ng oras ng aming buhay. Lord, sa bawat isa na narito ngayong umaga, nakaupo, alam na alam mo ang bawat estado, sitwasyon sa buhay. Lord, dalangin ko po sa pamamagitan ng iyong Espiritu, Panginoon, ay katagpuin mo, hipuin mo, Panginoong Diyos. Ano man ang pangangailangan, Panginoong Diyos, sa umagang ito. Ikaw ang Diyos na mapagbigay at nais mong ibigay ito sa amin. Ibigay sa iyong mga anak na narito. Kalakasan para sa pinanghinaan ng loob, Panginoon. Kagalingan para sa may mga karamdaman. Kapayapaan para sa mga nalilito, Panginoon. Direksyon sa mga naghahanap ng tamang direksyon, Panginoon. Kapatawaran, Panginoong Diyos, sa mga nagkasala, Panginoon. Lord, ang lahat-lahat ng ito ay ipinangako mo, Panginoong Diyos. Mga kapatid, ano man ang iyong pangangailangan ngayong umaga, angkinin mo sapagkat ang Diyos ay nangako na siya ang dakilang tagapagligtas, dakilang saklolo sa oras ng pangangailangan. Hindi ko po alam ang inyong pangangailangan sa umagang ito. Pero nais ng aking puso na makatagpo, Panginoong Diyos, ang bawat pangangailangan ito, Panginoon, sa iyong presensya, Panginoong Diyos. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito, sa aming pong pakikinig ng iyong salita. Bigyan mo po kami ng kaunawaan. Bigyan mo kami ng katalinuhan na nagmumula sa iyo. At Panginoong Diyos, ganoon din ang grasya mo upang ipamuhay namin ang iyong mga salita.
Maraming salamat po muli. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Amen. Nung nakaraang linggo po, shinare ko po about the wisdom of God, yung karunungan o kaalaman na hiniling ni Haring Solomon. Sa halip na humiling siya ng ano pa mang bagay, ay hiniling niya yung karunungan. At dahil dito, ibinigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang karunungan na walang tao na nabuhay o hari na nabuhay nung panahon na yon na naging katulad ni Haring Solomon. Pambihira yung kanyang karunungan. At dagdag dito, pinagpala siya ng Panginoong Diyos nung kanyang mga pangailangan pa. At si Haring Solomon, siya yung pinakamatalinong hari na nabuhay nung panahon na yon at wala nang tutulad sa kanya. Dahil sa kanyang kahilingan, tinanong siya ng Panginoon. At challenge ko kayo last Sunday na kung kayo tatanungin ng Panginoon, ano ang inyong gusto? Marahil marami tayong sasabihin, pero si Haring Solomon, hiniling niya ang karunungan. At ang karunungan na ito ang siyang nagbigay sa kanya ng pambihirang pamamalakad. At na-share ko rin sa inyo, everyday gumagawa tayo ng decision, ng pagpapasya. At kailangan natin ng karunungan na nagmumula sa Diyos. Di ba? Madalas, hindi natin alam ang gagawin natin. Kahit sabihin na natin, marami na tayo na pagdaanan, pero dumarating sa punto na hindi natin hawak ang lahat ng bagay. Kung kaya, napakahalaga ng karunungan. Ang karunungan ng siyang maggagabay sa atin, karunungan na siyang magdadala sa atin sa katagumpayan, karunungan na magprotect sa atin sa mga kapahamakan. Napakaganda ng karunungan. At yan, ang karunungan na yan ay pangako sa atin ng Panginoon. At nung bandang huli, sinabi ko na ang karunungan ng Diyos ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Na ang taong matalino ay yung may Kristo sa kanyang puso. Sapagkat kahit nasa iyo na ang lahat ng karunungan ng mundo, kung wala si Jesus sa iyong buhay, sa iyong puso, ikaw ay mananatiling mangmang sa harapan ng Diyos. Sapagkat ang karunungan ng sanlibutan ay pawang kamangmangan sa harapan ng Diyos. At yung kamangmangan naman ng Diyos ay parang karunungan para sa atin. Hindi natin akalain isipin na si Jesus, siya pala ang karunungan, ang kayamanan na dapat nating makamtan sa buhay nito. Maraming tao ang kala nila ang karunungan, ang kayamanan ay narito sa mundo. Pero hindi, ito ay matatagpuan sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, meron tayong karunungan, binigyan tayo ng karunungan ng Panginoong Diyos. Kailangan natin kung paano ito may apply sa ating buhay. Hindi sapat na meron tayong karunungan at kaalaman, kinakailangan din na meron tayong lakas o kapangyarihan upang isagawa ang ating nalalaman. Alam nyo, alam ng Diyos na kailangan natin ng lakas upang masagawa natin ang kanyang kalooban, kung kaya ipinangako niya ang kalakasan na kakailanganin natin sa ating buhay. Ngayong umaga, nais kong talakayin ang salitang grasya. Grasya. Kapag sinabi nating grasya ng Diyos, madalas kaagad-agad pupasok sa ating isipan ay ang, of course, ang pag-ibig ng Diyos, ang biyaya ng Diyos, ang awa ng Diyos. Ang grasya ng Diyos na nagpatawad sa atin, nagmahal sa atin, nagligtas sa atin. At yan ang grasya ng Diyos. Ikaw at ako ngayon, narito tayo dahil sa grasya ng Diyos. Ikaw at ako, tayo'y naligtas dahil sa grasya ng Diyos. Basahin natin sa Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Balik-balikan natin ang mga talatang ito na ating pong sandigan. Dito tayo humahawak. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Sabi dito sa verse 8, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, di ba? Sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. So ikaw at ako, tayo ay naligtas o maliligtas ang isang tao
Dahil sa kagandahang loob ng Diyos. The goodness of God. The grace of God. Yung kanyang awa. Ikaw at ako, hindi naman tayo karapat-dapat na iligtas. Dahil tayo ay makasalanan, di ba? Pero dahil sa kagandahang loob ng Diyos, tayo ay naligtas at ang tao ay maliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At sabi doon, ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos. A gift. Regalo ibinigay sa atin. Tandaan nyo, ang regalo, kapag binigay sa atin, hindi natin binabayaran. Never. Wala ata akong narinig na isang tao niragaluhan at siya'y nagbayad. Bihira kung meron kayong narinig. Pero ang regalo kapag binigay sa inyo, ito ay hindi nyo binabayaran. Ito ay kaloob sa inyo. Hindi nyo to pinagpaguran. Hindi nyo to pinagtrabahuhan. Sabi doon, ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. So, sa ating sarili, wala tayong deserve na makatanggap ng pamang bagay. Pero ibinigay sa atin, kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa. Okay? Napakaliwanag talaga. Kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Paalala palagi ito sa atin na tayo'y naging Kristiyano, tayo'y pinagpala ng Diyos dahil sa kanyang kabutihan, kagandahang loob. Minsan, nakakalimutan natin na tayo pala ay naligtas dahil lamang sa kabutihan ng Diyos. Minsan nakala natin, ay dahil nagsisimba ako, dahil nagbibigay ako, dahil may dala akong Bible, dahil mabuti akong anak sa aking mga magulang, kaya ligtas ako, kaya ang Diyos ay pabor sa akin. Pero ang lahat ng hindi yan ang dahilan kung bakit tayo naligtas, minahal ng Diyos. Ang lahat ng yan ay dahil sa kagandahang loob ng Diyos, yung kanyang grasya. Huwag po natin kalilimutan yan. Ang grasya ng Diyos. Yung kanyang biyaya na tayo'y naligtas. Na tayo'y pinatawad sa ating mga kasalanan. Huwag nating isipin na dahil sa ating gawa, hindi. Walang sino man sa atin na magsasabi, ay pinagpala yung taong yun dahil sa kanyang gawa. Hindi. Ay pinagpala ako dahil sa aking gawa. Hindi po. Katunayan, hindi po tayo karapat-dapat maligtas. Pero ganun pa man, pinatawad tayo, niligtas tayo, minahal tayo ng Panginoon. So walang magsasabi dito sa atin na ako'y karapat-dapat dahil sa aking gawa. Hindi po. Sa kabilang banda, hindi rin natin pwedeng sabihin na makasalanan ko. Kaya hindi ako siguro maliligtas o wala akong karapatan. Ang grasya ng Diyos ay para sa lahat. Ang grasya ng Diyos ay umaabot sa bawat makasalanang tao. Na kahit anong rumi ng buhay mo, ang grasya ng Diyos ay para sa iyo pa rin. Kaya hindi rin natin pwede sabihin na kaya hindi maayos yung buhay ko dahil sa aking kasalanan. Maaaring maging maayos ang buhay mo kung ikaw ay tatanggap, susuko sa Panginoon. Dahil ang grasya ng Panginoong Diyos, ang kagandahan ng loob ng Diyos ay para din sa iyo. Kaya kung meron tayong kakilala na akala natin wala nang pag-asa dahil makasalanan, ang grasya ng Diyos ay umaabot din para sa kanila. Yan ang grasya ng Panginoong Diyos. Ang grasya kung bakit tayo naririto ngayon. Ang grasya ng Diyos. Unmerited favor. Bagamat hindi tayo karapat-dapat, pero minahal tayo ng Diyos. Pinatawad, tinanggap, inaring mga anak ng Diyos. Manatili ito sa ating puso't isipan. Na dahil lamang sa biyaya ng Diyos, sa kagandahang loob niya, naririto tayo ngayon. Nakakilala sa Panginoon. Subalit, meron pang inilaan ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng grasya. Alam niyo ba na ang grasya ng Diyos ay nangangahulugan din ng lakas o kapangyarihan para gawin ang kanyang kalooban. Ito yung tinatawag na God's enabling power. God's enabling power. Alam niyo, si Pablo ay nagpahayag sa biyaya at kapangyarihan
dulot ng grasya ng Diyos. Ipinahayag to ni Pablo, yung biyaya na siya'y maligtas at yung kapangyarihan din naman upang gawin niya yung kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. So again, sabi ko, kailangan natin ng karunungan ng Diyos, pero kailangan din natin ng lakas o kapangyarihan, yung power na nagmumula sa Diyos. At yung power na yan, yun yung grasya ng Diyos. God's enabling power. Basahin po natin yung 1 Corinthians chapter 5 verse 10 patungkol kay Pablo. At makikita natin dito na si Pablo, ipinahayag niya yung grasya ng Diyos. Unang-una, yung biyaya na siya'y maligtas, na siya'y tawagin apostol, na siya'y maging lingkod ng Diyos. At pangalawa, yung gawin niya yung kalooban ng Diyos. Basahin po natin. 1 Corinthians chapter 15 verse 10. Sabi dito, ngunit dahil sa magkagandahang loob niya, ako'y naging apostol. Alam niyo ba, bago nabanggit ito ni Pablo, si Pablo na dating Saulo ay isang mamamatay tao. Siya ay isang taga-usig na mga mananampalataya noong unang panahon. At ngayon, tatawagin siyang apostol. Pero sabi niya, ngunit dahil sa kagandahang loob niya, dahil sa grasya ng Diyos, ako'y naging apostol. Kung dadali natin sa ating panahon nito na isang makasalanan, isang kriminal, tapos siya'y nakakilala sa Panginoon at naging pastor, naging lingkod. Ganyan ang sinasabi ni Pablo. Kita nyo, walang imposible sa Panginoon kapag dumating ang grasya ng Diyos. Alam na alam to ni Pablo na dahil lamang sa grasya, sa kagandahan ng loob ng Diyos, na siya'y naging apostol. Sabi niya, ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging apostol. At hindi naman nawala ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Yung grasya na tinanggap ni Pablo na siya'y naging Kristiyano at siya'y tinawag ng Diyos at tinawag na maging apostol, ito ay hindi nawala ng kabuluhan sa kanyang buhay. Sabi doon, nagpagal o naglingkod o gumawa ako ng higit kaysa kanino man sa kanila. Siya'y naglingkod. Ginawa niya yung bagay na pinapagawa sa kanya ng Panginoon. Kung babasahin natin ang mga sulat ni Pablo, at kung babasahin natin yung kanyang mga ginawa sa Biblia, sasabihin natin, napakadakila talaga ni Pablo. Paano niya nagawa yun? Paano siya naglingkod sa Panginoong Diyos? Pero sabi niya, bagamat hindi ito sa sarili kong kakayahan. Gusto kong malaman natin na si Pablo naging dakilang apostol o lingkod ng Diyos, hindi dahil sa kanyang sariling kakayahan. Sabi niya, bagamat hindi ito sa sarili kong kakayahan, kundi, ito yung binanggit niya ulit, pero sa pangalawang anyo o aspeto ng grasya, kundi sa tulong ng Diyos sa akin. Yung tulong na yon, yun yung kapangyarihan. Yun yung lakas na binigay sa kanya ng Panginoon upang isagawa yung kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. So una, yung kagandahang loob, yung grasya ng Diyos na siya'y naging Kristiyano, na siya'y pinatawad, na siya'y nilinis at tinawag na maging apostol. Yan yung grasya ng Diyos. At yung pangalawa ay yung isagawa, yung siya'y maglingkod. Yung kakayahan na sumunod sa Panginoon. Yung kakayahan na ipahayag ang salita ng Diyos. Sabi niya, naglingkod ako ng higit kaysa kanino man. Totoo po na si Pablo, mas marami siyang naisulat kumpara sa mga ibang mga apostol o mga lingkod ng Panginoong Diyos sa Biblia.
Kung babasahin niyo yung Bible, yung mga sulat, 1/3 of the New Testament ay nagmula sa panulat ni Pablo. Dahil marami siyang naging karanasan sa Panginoon. Marami siyang naging karanasan sa Panginoon. At lahat ng yan ay napagtagumpayan niya, nagawa niya, hindi dahil sa sarili niyang lakas. Nagkaroon siya ng pambihirang karunungan, pero meron din siyang pambihirang lakas. At yung lakas na yan ay ang grasya ng Diyos. Yung lakas na yan ay tulong ng Diyos kung kaya nagawa niya ang mga bagay na ito. Again, sabi doon, ngunit dahil sa grasya, kagandahang loob ng Diyos, ako'y naging apostol. At hindi naman nawala ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Nagpagal ako ng higit kaysa kanino man sa kanila, bagamat hindi ito sa sarili kong kakayahan, kundi sa grasya o sa tulong ng Diyos sa akin. Kaya't maging ako o sila, ito ang ipinangangaral namin at ito ang pinananaligan ninyo. Ang grasya ng Diyos, ang biyaya ng Diyos, ang kagandahang loob ng Diyos, at ang kapangyarihan ng Diyos, ang lakas ng Diyos. Di ba minsan tayo, nawawalan tayo ng lakas ng loob, ng parang determinasyon na gawin yung bagay na alam nating gawin. Maraming beses naririnig natin yung salita ng Diyos. Binibigyan tayo ng direksyon, ng karunungan. Pero pagdating sa application sa buhay natin, doon tayo nagiging mahina. Kailangan natin ng grasya ng Diyos. God's enabling power. Ang kapangyarihan ng Diyos. Kailangan natin sa buhay natin. Dahil kung wala ang grasya ng Diyos, yung kapangyarihan niya, masasayang yung tinanggap natin sa Panginoon. Katulad ng sinabi ni Pablo, hindi nawala ng kabuluhan. Sapagkat siya'y naglingkod, siya'y gumawa. Ginawa niya yung dapat niyang gawin. Pero again, paalala, sabi niya, hindi sa sarili kong kakayahan, kundi sa tulong ng Diyos. Ikaw at ako, tayo, lalakad bilang mga Kristiyano, hindi sa sarili nating lakas, kundi sa tulong ng Diyos, sa grasya ng Diyos. Kung sa sarili lamang natin, hindi natin kaya. Babagsak at babagsak tayo. Di ba? Napapansin nyo sa sarili nyo, pag galing kayo sa church, ang lakas-lakas nyo, para bang gusto nyong gawin ang lahat. Pero pagharap natin sa buhay, kinabukasan, kung wala ang grasya ng Diyos, hindi natin kayang isakatuparan ang kalooban ng Diyos. Ang katayuan ni Pablo ay base sa kagandahan loob ng Diyos, na siya'y pinatawad, ginawang lingkod ng Diyos, at hindi sa anumang bagay, kundi dahil sa grasya ng Diyos. At ang grasyang ito, hindi nawala ng kabuluhan, sapagkat siya'y nagtrabaho, naglingkod, gumawa para sa Panginoon. In other words, ginawa niya yung bagay na pinapagawa sa kanya ng Panginoon. At si Pablo ay isa sa pinakakilang alagad ng Panginoon, at halos napakalaki na kanyang ibinahagi sa kaharian ng Diyos. At ito ay hindi dahil sa kanyang sariling kakayahan, kundi sa kapangyarihan o tulong ng Diyos. Kung babasahin natin yung mga pinagdaanan ni Pablo, wala pa sa atin na pinagdaanan niya ang maikukumpara. Si Pablo, lingkod ng Diyos, pero naranasan niya ang mapunta sa kulungan. Si Pablo ay lingkod ng Diyos, pero naranasan niya ang paluin, bugbugin. Si Pablo ay lingkod ng Diyos pero naranasan niya ang matitinding bagay. Babasahin natin sa Corinthians yung kanyang mga hardship na dinaanan. Mahihiya tayo na ikumpara yung hardship na dinadaanan natin. Pero alam niyo, sabi ni Pablo, ang lahat ng ito ay katiting lamang kung ikukumpara sa ginawa sa atin ng Panginoon. So si Pablo, napakarami niyang kanyang dinaanan, pero lahat ng ito ay napagtagumpayan niya dahil sa biyaya ng Diyos. One time sabi niya, kung kailan ako mahina, doon ako lumalakas. Ang ibig lang sabihin yun ay ang grasya ng Panginoong Diyos ay nananatili sa kanyang buhay.
Mamaya babasahin natin. May mga bagay na imposible para sa atin, pero sa Diyos ay posible. Di ba? Sa ating buhay, may mga imposible. Lord, napakahirap. Lord, hindi ko alam ang gagawin ko. Lord, hindi ko ata kaya. Lord, wala akong lakas ng loob na sabihin ito. Lord, wala akong kakayahan na tumayo para sa katotohanan. Madalas sasabihin, ang lakas ng hatak ng mundo. Pero alam nyo, ang totoo, pangako sa atin ng Diyos na bibigyan niya tayo ng kapangyarihan ng lakas. God's enabling power para gawin yung mga bagay na hindi natin kayang gawin. Totoo yun, na dahil sa grasya ng Diyos, magagawa natin yung mga imposibleng bagay sa buhay natin. Kung kaya, kailangan natin ng grasya ng Diyos araw-araw. Kailangan natin ng grasya ng Diyos. Kapag sinabing grasya ng Diyos, wag lang natin isipin yung biyaya niya na pinatawad tayo. Ang grasya ng Diyos, ibig sabihin, yung lakas niya, yung kapangyarihan niya, na humarap tayo sa buhay na ito. The grace of God, the enabling power of God. Alam niyo si Pablo, dalangin niya to sa mga Epeso, taga-Epeso. Na yung kapangyarihan ng Diyos ay maunawaan at manatili sa mga buhay ng mga mananampalataya. Basahin natin yung panalangin ni Pablo sa Ephesians chapter 1, verse 15 to 21. Ephesians chapter 1, verse 15 to 21. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng kanyang mga banal, verse 16, walang tigil ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo tuwing ipinapanalangin ko kayo. And verse 17, ito yung kanyang hinihiling. Hinihiling ko sa Diyos na ating Panginoong Hesukristo, ang maluwalhating Ama, unang-una na ipagkaloob niya sa inyo ang Espiritu na nagbibigay ng karunungan at nagpapahayag tungkol sa Diyos upang lubos niyo siyang makilala. So again, binanggit niya yung karunungan at nagpapahayag. Wisdom and the revelation. Na yun ang pinalangin ni Pablo. Na ipagkaloob sa kanila yung wisdom. Remember, I shared last Sunday about the wisdom of God. Again, sabi niya, na ipagkaloob niya sa inyo ang Espiritu na nagbibigay ng karunungan at nagpapahayag tungkol sa Diyos upang lubos niya siyang makilala. So kapag binigyan tayo ng karunungan ng Diyos, nakikilala natin lalo ang Diyos, naunawaan natin yung kanyang pamamaraan, and then, paano natin ito gagawin? Verse 18, naway liwanagan ng Diyos ang inyong isip upang malaman niyo kung ano ang inyong inaasahan sa kanyang pagkatawag sa inyo. Na makita natin na meron tayong inaasahan na tayo tinawag ng Diyos, na tayo naging Kristiyano. Ano ito? Kung gaano kasagana ang pagpapalang inilian niya para sa kanyang mga banal. So merong pagpapalang inilaan ng Diyos sa bawat isa sa atin. At kapag sinabing pagpapala, lahat ay sakop nito. Pagpapalang espiritual, pagpapalang pinansyal, pagpapalang material, kasama na lahat dito. Verse 19, at kung ano ang di masukat na kapangyarihan. Ano itong di masukat na kapangyarihan? Ito yung God's enabling power. Na kung ano ang di masukat na kapangyarihan, kaloob niya sa atin na mga nananalig sa Kanya. So meron siyang kaloob sa atin na di masukat na kapangyarihan. Alam niyo ba itong kapangyarihan na to, na siya ding kapangyarihan na binuhay ang ating Panginoong Hesukristo, yung kapangyarihan na in-exert doon ng Panginoong Diyos, ay yun din yung kapangyarihan na available para sa mga nananalig sa Kanya. Verse 19, ulitin ko, at kung ano ang di masukat na kapangyarihang kaloob niya, kanino? Sa ating mga nananalig sa Kanya. Sabi doon, ang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nagupo sa Kanyang kanang Diyos sa kalangitan.
So yung kapangyarihan niyan, yung grace na yan ay available para sa ating mga nananalig sa Kanya. So, kung kailangan natin ng lakas, kung kailangan natin ng kapangyarihan na mamuhay bilang mga Kristiyano, ito ay available sa atin. Ito ay kaloob sa atin ng Diyos. Kailangan natin ng grasya ng Diyos. At yan yung idinadalangin ni Pablo, na maunawaan ng mga taga-Epeso. At tayo sa panahong ito, yan din yun na ninanais ng Diyos para sa atin. Na magkaroon tayo ng karunungan at kapangyarihan na gawin yung kanyang kalooban. Isa pa, Colossians chapter 1 verse 9 to 11. Binanggit ulit ng panalangin ni Pablo naman. Ito naman sa taga-Colossians. Verse 9. Kaya mula nang marinig namin ito, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na sana'y ipaunawa niya sa inyo ng lubusan ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng karunungan at pag-unawang kaloob ng Espiritu. So, isa lamang yung binabanggit ni Pablo. Verse 10, sa gayon, makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lawak ng inyong pagkakilala sa Diyos. Verse 11, idinalangin din namin, patatagin kayo. So ito yung kanyang panalangin na maging established tayo, maging matatag tayo. Patatagin niya kayo sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan. Again, yung dakilang kapangyarihan, God's enabling power. Upang inyong matiis na masaya at may pagtsatsaga ang lahat ng bagay. So dito sa buhay natin, ang lahat ng bagay ay ating mapagtatagumpayan. Sa buhay na ito, mayroong pagtitiis. Kailangan natin magtiyaga. Pero saan tayo kukuha ng lakas? Saan tayo kukuha ng saya habang nagtitiis tayo? Alam nyo ba na ang mga Kristiyano, sila yung pinakamasasayang tao dahil sa grasya ng Diyos. Sabi dito, upang inyong matiis na masaya. Matiis na masaya. Again, meron tayong mga pagdadaanan dito sa buhay, pero hindi dapat tayo talunan o malungkot. Meron tayong saya. Meron tayong pag-asa. At yan ay dulot ng dakilang kapangyarihan, God's enabling power. Upang inyong matiis na masaya at may pagtsatsaga ang lahat ng bagay. Lahat ng bagay, kahit saan. Pagdating sa bahay, sa trabaho, sa eskwela, at kahit saan pa man, kapag ang grasya ng Diyos, ang dakilang kapangyarihan ng Diyos ay nasa atin, mapagtatagumpayan natin ito. Meron tayong pagtitiis na masaya at pagtsatsaga sa lahat ng bagay. Dahil sa biyaya ng Diyos, dakilang kapangyarihan. Maraming mga pagsubok at pagtitiis sa mundong ito. Subalit dahil sa grasya o dakilang kapangyarihan ng Diyos, ang lahat ng ito ay mapagtatagumpayan natin. Sabi ni Pablo again sa 2 Corinthians 12 verse 9, sa panahon ng kahinaan, doon lalong nagiging ganap ang lakas ng Diyos sa ating buhay. For my power is made perfect in weakness. Kaya aminin natin na tayo'y mahina sa sarili nating lakas. Kapag tayo umamin na hindi natin kayang gawin ang mga bagay na ito, doon nagkakaroon ng pagkakataon ng kapangyarihan ng Diyos na dumaloy sa buhay natin. Kaya alam na alam ni Pablo, hindi sa sarili kong lakas, kundi sa lakas ng Panginoong Diyos. Sabi ng Panginoon, for my power is made perfect in weakness. Sa pagpapakumbaba, doon dumadaloy ang kapangyarihan ng Diyos. 1 Peter chapter 5 verse 5, sabi doon, sa oras ng pagpapakumbaba, itinataas tayo ng Panginoong Diyos. He gives grace to the humble. Magpakumbaba tayo. Aminin natin na, Lord, kailangan ko ng grasya mo araw-araw. Hindi ko kayang harapin ang buhay nito kung wala ang iyong grasya. Acts 1:8, sabi ng Panginoong Jesus sa kanyang mga disipulo, verse 8, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. It's a promise na
tatanggap tayo ng kapangyarihan, power. And that's the enabling power of God. Yung grasya ng Diyos. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kadulo-dulohang bahagi ng lupa. Ang grasya ng Diyos ay pangako sa bawat mananampalataya. Ikaw ba ay mananampalataya? Ang grasya ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos ay pangako na kung ikaw ay hihingi, kung ikaw ay magpapakumbaba, grace to you. Ang grasya ay para sa iyo. And lastly, gusto kong ipaalala sa atin na itong grasya nito, na itong kapangyarihan na ito, na ibibigay sa atin, ay hindi para gawin natin yung ating sariling kagustuhan. Tandaan po natin, hindi ito ibinibigay sa atin para gawin natin yung gusto nating sariling kagustuhan. Hindi po. Itong grasya nito ay binibigay sa atin upang gawin natin yung kanyang kalooban. Kasi kung minsan, hihingi tayo ng lakas dahil gusto nating gawin yung gusto nating gawin. Pero hindi po tayo tatanggap ng grasya ng Diyos kung yung gagawin natin ay yung sarili nating kagustuhan. Kung papansin ninyo, si Pablo nagkaroon ng grasya ng Diyos dahil sa sa paggawa niya ng gusto niyang kagustuhan? Hindi po. Dahil sa pagsunod niya, dahil gusto niyang gawin ang kalooban ng Diyos. Ang grasya ay para sa kanya. Doon sa Acts 1:8, sabi niya, darating ang kapangyarihan pagbaba ng Espiritu. Para saan? Upang maging mga saksi ko kayo sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at sa buong mundo. In other words, itong grasya na to ay merong purpose. Hindi para sa sarili natin, kundi para sa paglilingkod natin sa Diyos. Ibinibigay ito hindi upang gawin natin ang ating mga sariling kagustuhan, kundi upang gawin ang kanyang kalooban. Gusto kong gawin ang kalooban ng Diyos sa buhay ko. Ikaw, gusto mo bang gawin ang kalooban ng Diyos sa buhay mo? Gusto mo bang tumayo para sa Panginoon? Ang grasya ng Diyos ay para sa iyo. Ang kapangyarihan ng Diyos ay para sa iyo. Pangako yan ng ating Diyos. Philippians 2 verse 13, last scripture natin. At napakaganda nito. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin. So yung pagnanais pa lang ay nagmumula na sa Diyos. At yung pangalawa, upang isagawa ang kanyang kalooban. Paano natin maisasagawa ang kanyang kalooban? Sa pamamagitan ng Diyos, ng grasya ng Diyos. And it is God who give us the will and the power na gawin ito. And that's the grace of God sa buhay natin. Grace, grace. Sa bawat area ng buhay natin, grace of God. Unang-una, yung ating katayuan, it's the grace of God. Bakit ka naging Kristiyano? Bakit ka pinatawad? Dahil sa biyaya, kagandahan ng loob. Now, lalakad ka, maglilingkod ka, dahil sa grasya pa rin ng Diyos. Yung kapangyarihan niya, yung power ni Lord ay nasa iyo. It's all the grace of God. Ang grasya ng Panginoon. Yung church natin, mananatili tayong nakatayo, maglilingkod, dahil sa grasya ng Panginoong Diyos. Dahil sa grasya ng Panginoong Diyos. Ikaw din, ikaw ay maglilingkod sa Diyos, ikaw ay kikilos, ikaw ay magpapahayag ng salita ng Diyos, ikaw ay tatayo sa katotohanan dahil sa grasya ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? And grace to you, ang grasya ng Diyos ay para sa iyo. Sa mga taong mapagkumbaba, sa mga taong umaamin sa kanilang kahinaan. Kailangan natin ng grasya ng Panginoong Diyos. Amen? Amen. Yumuko po tayong lahat. Hallelujah. Ang grasya ng Diyos. Una, ikaw ay pinatawad, minahal, nilinis, ginawa niyang anak. At ngayon, sa iyong pamumuhay, sa iyong paglakad, sa iyong paglilingkod, naroon pa rin ang grasya ng Panginoong Diyos. Ang kapangyarihan, ang lakas upang gawin
ang kalooban ng Diyos. Upang gawin ang tama. Upang gawin yung mga bagay na ipinapagawa sa atin ng Diyos. Maging iglesia man o individual. Kaibigan, kung ikaw ang nahihirapan, na para bang hindi mo kayang mamuhay ng diretsyo, na para bang lagi kang bumabagsak, na lagi mong iniisip, napakalakas ng mundo, napakahirap mamuhay bilang Kristiyano. Ang mga kaisipan na yan ay hindi totoo. Sapagkat ayon sa salita ng Diyos, binigyan niya tayo at patuloy na bibigyan ng kapangyarihan upang isagawa ang kanyang kalooban. Kaibigan, magpakumbaba tayo sa harapan ng Diyos. Kailangan natin ng grasya ng Diyos sa buhay natin. Araw-araw, it's the grace of God na tayo'y makakatayo, patuloy na lalakad, mamumuhay bilang Kristiyano. Huwag tayong manangan sa sarili nating lakas o sa anumang bagay na meron tayo ngayon. Tandaan natin, it's all by the grace of God. Panginoon, maraming salamat ulit sa mayamang mong biyaya, sa kagandahan ng iyong kalooban, at ganoon din sa kalakas ng iyong kapangyarihan na ipinagkaloob mo sa aming mga anak mo upang kami ay mamuhay na merong katagumpayan, upang maisagawa namin ang iyong kalooban. Panginoon, hahayo po kami sa lugar na ito, taglay ang iyong grasya, ang iyong kapangyarihan, Panginoon. Sapagkat kung wala ang iyong Espiritu, kung wala ang iyong grasya, wala po kaming magagawa, Panginoon. Church, pagyamanin natin ang grasyang ito. Ang sabi sa Biblia, to grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus. Ibig sabihin, mamumuhay tayo sa grasya. Mananatili tayo sa grasya ng Diyos. Hindi dapat tayo bibitaw sa grasya ng Diyos. Kailangan natin ang grasya ng Diyos. Salamat sa Diyos at siya'y mapagpalang Diyos, mabiyayang Diyos. Pinagkakaloob niya ang kanyang grasya sa kanyang mga anak. Tumayo na po tayong lahat at tayo po'y magpasalamat. At ngayon, darako tayo sa panahon ng pagbibigay natin sa ating Diyos. Maging sa ating pagbibigay, nagagawa natin to dahil sa kanyang grasya. Dahil sa kanyang grasya, nagagawa natin. Unang-una, pinagkalooban tayo ng biyayang pananalapi dahil sa kanyang grasya. Siya ang nagbibigay sa atin ng lakas upang kumita, upang magkaroon ng kayamanan. Nagmumula ito sa Kanya. At ganoon din sa ating pagbibigay, dahil sa lakas, kapangyarihan na ibigay ito sa Kanya. Magbigay po tayo, sambahin natin ang ating Panginoong Diyos. Panginoon, minsan pa, narito po ang iyong mga anak, handang magkaloob sa iyo, Panginoong Diyos. Tumugon sa iyong mga salita, Panginoon. Lord, mahal ka namin at nais po namin itong gawin. Nais po namin ibigay sa iyo ang aming mga ikapo, ang aming handog. Maraming salamat po sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y malayang magbigay sa Panginoon. Awitin po natin, Diyos.
Father, we thank you, Lord, for your word. We thank you, Lord God, for your grace, Lord God. Lord, without your grace, we are nothing. Without your grace, we can do nothing, Lord God. So, Lord God, we go from this place, Lord God, to face, Lord God, the challenges, obstacles, Lord God, test of life, Lord God, only by your grace, Lord God. To live for you, Lord God, only by your grace. We love you, Father. We thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Last announcement, remember yung ating tickets for the Niños Pag-asa. If you want to get a ticket, please see Sister Army for tickets. God bless you.